Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para huwag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Yan. Boying Rimulya, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis-chismis na mukhang may plano itong Boying Rimulya. Anong masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat nating bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon, maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara Duterte. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Rimulya, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Rimulya. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Rimulya lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Rimulya si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa election, siya ang panalunin. O kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So si Boying, sa tingin mo, kalaban pa rin talaga. May masama pa. Lahat sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Ito na lang. Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo. At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa niyo dito? kasi si Martin Romualdez gustong tumakbo. Yes. Hawak niya sa leeg. Anong basa niyo dito? Sila ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama or talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para huwag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. Pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang lagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pang meron pa ngayong mainit na issue, yung
sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at inimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na kung pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad miski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung di siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari, no? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng Presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng Presidente dyan sa Kamara kaysa sa Senador. Dahil sa Senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng Presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. No? So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa Presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero sa tingin ko, pagka ito ganito ang nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Zaldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon, nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kompleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya, kung magkano diniliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating Presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung otor mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoa na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng Presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? Sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang Presidente mismo.